Pagpapasa na po natin ang ika-4 na karaniwang pagpupulong sa taong 2021 na pamumunuan po ng ating pangalawang punong bayan, ang nangungulong pinuno, iginagalang Adel Paul Garcia Vilamide. Sa pamamagitan ng kapangyarihang pinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas bilang ikalawang punong bayan, ay tinatawag ko ng kaisa ng ika-4 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Ginagalang na Konsehal Ferdinand Amutan, maaari niyo po bang pangunahan ang ating panalangin? Kung hindi man, maaari po bang makahingi ng panalangin mula sa ating ginagalang na Konsehala, Catherine Tirona? Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsitungo at damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa magandang umaga na ibinigay ninyo sa amin upang kami magkasama-sama at maglingkod po sa taong bayan. Maraming salamat din po, Panginoon, sa magandang araw na ibinigay ninyo. Nawa po, Panginoon, ay bumaba na po ang numero ng COVID na natatamaan po sa aming bansa at sa buong mundo. Panginoon, kayo na po ang bahala na laging gumabay sa amin at panalangin po namin na sana ay lagi ho kaming ligtas sa anumang kapahamakan. Yan mo po aming kahilingan sa inyong pangalan, sa ating pangalan poong Jesucristo. Amen. Marami pong salamat. Dadako na po tayo sa pagtawag sa pangalan ng makagawad, Ginong Kalihim. Pakibanggit po niyo sa isang pangalan ng makagawad. Iginagalang Ronilo Donesa. Narito po. Iginagalang Alan Tolentino. Iginagalang Mark Anthony Toledo. Narito po. Iginagalang Ferdinand Amutan. Iginagalang Perpetua Distinganyo. Narito po. Iginagalang Catherine Tirona. Iginagalang Luciano De Jesus Jr. Iginagalang Nestor Patawe. Nandito po. Iginagalang Domingo Ortega. Iginagalang Anlin Batuon. Narito po. Meron po tayong 8 konsehal na kasama ngayong umagang ito sa ating pagpupulong. Sa pagpapatibay ng ating kalihim, ng kasapatan ng ating bilang, ay formal na po nating binubuksan ay ika-4 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Na po tayo sa pagbasa at pagpapatibay ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Ano po ang mungkahi ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran na tilituntunin? Anong walang pinunak? May po ay pagpaliban, pagpasan ng karaniwang pulong sa Sangguniang Bayan. At ang 2021, pagkina noong ika-18 Enero, 2021, sa pamamagitan ng conference na tinuto ng 6 na bayan. Pinangalawa ni ginagala na Konsehal Ferdinand Amutan, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin pong ipinagpapaliban ng pagbasa ng katitikan ng ika-3 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na binubuo ng 6 na pahina. Maaari pong magpatuloy ang tagapamuno ng lupon ng mga patakaran na Muli po, noong pinuna, minumukahi ko po na tanggapin at pagtibayin ng katitikan ng ika-3 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2021 na ginanap ng ika-18 ng Enero 2021 sa pamamagitan ng video conference na binuto. Pinangalawahan ni ginagalang na Konsehal Perpetua Distinganyo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman natin kung pinagtitibay ang katitikan ng ika-3 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na binubuo ng 6 na pahina. Padako na po tayo sa panahon ng malayang pagtatalumpati. Meron mo bang nais magbigay ng opinyon, kuro-kuro o pahayag tungkol sa isyong panlipunan o kagalingang bayan? Maaari ho bang mahingaan ng kaunting pahayag po ang lupon ng infrastruktura tungkol po sa naging pakikipanayam po natin sa
Cavite-Laguna Expressway noong nakaraang linggo para malaman lamang po ng ating mga kababayan ang naging aksyon natin sa sa mga kalsadang dapat ipagawa ng Calax. Ang ating pinuno ay ginagana ng Konsehal Nestor Patawe. Sa magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong nangungulong pinuno, sa mga kasamahan ko po sa Sangguniang Bayan, at sa mamayan po ng Bayan ng Silang, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nangungulong pinuno at sa mga kasamahan ko po sa Sangguniang Bayan, noong pong nakaraang January 20, ay dapat po ay sana ay nagkaroon po ng pagpupulong ang committee po ng pampublikong pagawain. Nga lang po, tayo po ay nakipag-unahin muna sa representative at doon po sa manager ng Calax para sa yung po mga contractor natin na yun nga po ang sabi nila na yung pong sinabit natin na copy ng ating Sangguniang Bayan Resolution, yun po ay noon na nasa kanila na po. At sila po ay may kopya na. Ngayon po, nitong last meeting po natin, sinabit po natin sa kanila yung MOA na nanggaling po sa atin. Ano po? Yan po ay sa tulong po ni Atty. Rose Ramos at si Atty. Lasa. Yung pong MOA ay nagawa po agad at yung po ay nagkaroon po agad sila ng kopya nung araw din po yun. At kaya po na dapat sana po nitong January 20 ay nagkaroon po ng meeting tayo po doon sa Taga-Calax. Hindi po natuloy yun dahil po sa ang sabi po ng representative ng Calax, inaaral pa nila hanggang sa ngayon yung MOA na sinabit natin po sa kanila. Kaya po humingi po sila ng karagdagan extension. Ang sabi po nila, ito po ay posibleng second week ng Pebrero, magkakaroon po tayo muli ng pagpupulong. Kaya po committee po ng publiko pagawain, ito po tayo po ay laging makikipag-unayan sa Calax upang sa ganon, bago dumating po yung second week ng February, ay kagad-agad po tayo magkakaroon ng pagpupulong mula po sa Calax. At yun nga po, nabanggit ko rin po yung sa rehabilitation ng ating daan, pina-final pa po nila kung paano po ang magandang gawin. Kung asphalt overlay, o magkakaroon po agad ng reblocking. Kasi ang nabanggit nga po nila nung pagkupulang po natin, pagka po asphalt lang po, dito ay nadaanan mabigat at nabasa ng tubig ang ilalim, ito po ay kagad-agad po na nasisira yung asphalt na po. Kaya po ninanais din po nila kung gagawin din po ang sabi nila, kung gagawin din po ay dapat po ay sa mas mainam na matibay na paraan yung paggagawa po ng nasira po nilang daan dito po sa atin sa bayan po ng Silang. Kaya yun lang po ng pinuno at kami po ang committee po ng publiko pagawain ay magbibigay po agad sa inyo ng update para po sa mga susunod na meeting po natin. Yun lang po at maraming po salamat. Salamat. Tayo po ay nagpapasalamat sa lupon infrastruktura sa pamumuno na ginagalan ng Konsehal Nestor Patawe sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa Cavite-Laguna Expressway para matugunan po ang matagal nang inirereklamo ng ating mga kababayan na nasirang kalsada dulot ng konstruksyon ng pagpapagawa po ng naturang expressway. Maraming pong salamat at inaasahan po namin ang inyo pong susunod na pag-uulat sa mga darating pong linggo. Meron po bang nais magpahayag ng opinyon o kuro-kuro ukol sa kagalingang bayan? Nangungulong pinuno. Ang ating ginagalan na konsehala, Catherine Tirona. Isang magandang umaga po muli, Nangungulong Pinuno at sa aking mga kasamahan. Ang akin pong sasabihin na isang babala lamang po. Ito po ay nasabi ko na noon nung last year, I think noong Setyembre po. So ako po ay nagbibigay uli ng babala sa lahat po ng mamamayan
lalong-lalo na po dito sa bayan ng Silang na ang AA Bilardo Realty ay nag-order na po ang ating DPLO ng cease and desist na sila po ay hindi na po pwedeng makapagbenta po ng lupa. At yung pong lupang yan ay matatagpuan po sa Barangay Litlit, Silang Cavite. Sa kadahilan ng wala ho talaga silang kalsada na maipakita or barangay certificate po na pinapayagan sila o pinahihintulutan na makapagbenta po ng lupa sa nasabing lugar. Yun lamang po. So sana po sa lahat ng mga taga-Silang at ang mga kapitbayan, wala pong development permit na naibibigay ang Sangguniang Bayan sa AA Bilardo at sa katunayan po ay binigyan po sila ng cease and desist ng BPLO natin last January 21, 2021. Yun lamang po at maraming po salamat. Para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, bigyan ko po kayo ng maikling konteksto sa tinguran ng ating ginagalang na Konsehala Catherine Tirona. Noong nakaraang taon ay pinahayag po ni Konsehala Catherine Tirona na ang AA Bilardo, isang di umano'y real estate company, ay nagbebenta ng mga lupa ng walang kaukulang permit. Kaya ang ginawa ng kanyang lupon, Committee on Housing and Land Use, ay pinatawag ang AA Bilardo at ang ilan sa mga nagreklamo. At napatunayan nga ang kakulangan sa permit at ang makakulangan sa ilang bagay katulad ng daan papunta sa kanilang itinatayong subdivision. At nagbunga ang kanilang pagsisikap at nabigyan ng cease and desist order ang AA Bilardo. Kaya naman po sa ating mga kababayan na nabebentahan po ng lupa mula sa para sa isang subdivision na ginagawa ng AA Bilardo, isa pong babala mula kay Konsehala Catherine Tirona sa Committee on Housing and Land Use, meron na pong cease and desist order ang AA Bilardo. Meron po bang nais magpahayag ng opinyon o kuro-kuro? Ang ating Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Domingo Ortega. Sir, naka-mute po ang inyong audio. Paki-unmute po po. Ayan. Po kayong... Magandang umaga po sa inyo ng Pangulong Pinuno at sa aking mga kasamahan sa Sangguniang Bayan, sa mamamayan po ng Silang. Pangulong Pinuno, meron lang pong siguro po mga 5 tao na nakakapunta sa akin. At meron po silang tinatanong hinggil po dito sa atin po sa hospital po natin sa SSMC po. Kasi po, di po ba pagka yung may na-confine na tao, so kailangan po ng medical abstract, kaya po yung mga final billings para po malakad sa PCSO. Yung isa po yung sa requirements. Ang problema po, ang reklamo nila sa akin, kada raw hihingi ng papel, nagbabayad sila na 1,000. For example po, hihingi ng final billing, magbabayad sila na 1,000. Hihingi ng medical abstract, magbabayad na 1,000. Ay sabi po, tatanong po sila sa akin, sabi ko, ay akin pong aalamin. Kasi po ay ang alam ko po dyan, ibinibigay lang ng ospital ng libre para nga po i-process yung mga documents for PCSO or sa mga sakay ng gobyerno para makahingi ng financial assistance. Pinagtataka ko lang po, bakit nga po sila nahingi pa ng 1,000 sa mga pasyente? Malaking tulong na rin daw po nila yung pamapamasahe, paglakad-lakad sa mga kanilang aayusin mga dokumento. Ilang po, Pangulong Pinuno, at gusto ko lang po linawin kung talaga pong yung bang ganon ay dapat pa silang mahingi ng bayad doon sa mga tao na nangangailangan ng dokumento sa kanila. Salamat po. Ito po ibabanggitin po natin sa pinuno ng Lupon ng Kalusugan na ginagalan ng Konsehal Alan Tolentino para makipag-ugnayan sa SSMC. Isa rin pong kabatiran sa ating mga kababayan, kasalukuyan pong itinatayo ang Pagumutang Bayan o Health and Dialysis Center sa Barangay Biga 1. Ito po 3 palapag at inaasahan po natin na matatapos ang proyekto kung hindi man po ngayong taon ay sa susunod na taon para po magamit na po ng ating mga kababayan na nangangailangan ng serbisyo medikal. Ito po ay programa po ng ating ginagalang ng Punong Bayan Mayor Cory Poblete sa pakikipagtulungan ng Sangguniang Bayan at ng Rural Health Unit
sa pumumuno ng ating pong doktora ng bayan, Dr. Armin Joyce Criscia Morin. Meron po bang nais magpahayag ng opinyon? Ang ating ginagala na konsehal Ronnie Lodonesa. Ano pa? Tulong pinuno. Ano kaya katanungan ko? Kaya hanggang siya lang ako siya may mga kakilala. Hindi kamag-anak ko din ako na parang lupa sa Puputol. Anong ilalagay natin dyan? Audio. Pakiulit lang po ang ino pong sinabi. Hello, sir. Apo. Ano pinanak, naririnig ba? Maliwanag po. Mari na po kayo magpatuloy. Ito isang paglilinggo ko sa tinurang ko siya na pero ako yung mga kakilala, mga kaibigan at may mga kamag-anak din po na nakabili po ng lupa sa naturang kaya R.A. Bilado. Paano mo kaya ang magiging sistema nila? Yun yung maitanong namin sa akin kung ganun kung hindi na pwede na ano ba yung mag-operate pa o pagbili mo lang po. Ulitin ko po ang katanungan ni ginagala na Konsehal Ronnie Lodonesa para po sa kabatiran ng lahat. Ang tanong po niya ay ano po kaya ang mangyayari sa mga kababayan nating nakabili na ng lupa? At ano po ang dapat nilang gawin? Magandang umaga po. Sa tinurang po ni Konsehal Ronnie Donesa, ang sa pagkakaalam ko po, ang AA Bilardo po ay nagbabalik pa ho ng mga pera na kumuha. Yun nga lang po, hindi natin malaman kung hanggang sino-sino po ang kaya nilang mabalikan po ng pera. So, pwede po kayong pumunta sa kanilang tanggapan upang magsumite or magsabi kung po pwede pa po nilang ma-refund ang nasabing perang kanilang naihulog po. Okay po. Sa mga kababayan po natin na nakabili na ng lupa ay makipag-ugnayan na po kayo agad sa AA Bilardo para ma-refund po ninyo ang inyong perang na ibigay sa naturang kumpanya o kundi man ay makausap po ninyo para naman po kayo ay hindi po malugi sa inyo pong napiling lupa. Meron po bang nais magsalita? Ang ating ginagala na Konsehal Mark Anthony Toledo. Maraming salamat po ng unang pinuno at isang magandang umaga po sa ating lahat at sa ating mga kababayang nanonood ngayong umaga. Ito naman po ay patungkol lamang po sa aking mga napansin. Ang ating pong bayan ay talagang dinarayo na po ng mga turista at lalo na rin po itong mga bikers, yung mga nagbibisikleta po, at talaga kasi po maganda po ang terrain ng ating mga kalsada at maganda po ang malawak ang ating mga lupain na kung saan po ay malayang kapag bisikleta po yung ating mga kababayan, maging mga taga-ibang bayan, At tuwing weekend din po, mapapansin nyo kahit dito po sa Aguinaldo Highway ay halos kalahati po minsan ng kalsada ay punong-puno po ng mga bikers na yan, nagbibisikleta, At tayo po ay natutuwa at nagagalak naman tayo na talagang dinadayo rin po tayo talaga itong mga enthusiast po ng pagbibisikleta at pinopromote naman po talaga natin yan, Pero ganun pa man po ay minumungkahi ko po sana na magkaroon po rin tayo ng kung mamarapatin po ay magkaroon tayo ng bike lane dito po sa kabaan ng Aguinaldo Highway dahil minsan po sa aking napansin ang ibang nagbibisikleta po, ibang mga bikers ay nasa gitna na po ng kalsada rin nagbabike. Yun po ay lubhang mapanganib po dahil alam niyo po sa lapad ng kalsada natin talagang mabibilis din ang takbo ng mga sasakyan, malaki man o maliit.
dapat po ay meron ding kaakibat na pag-iingat itong ating mga mananakay ng bisikleta. Kaya po sana kung mamarapatin po magkaroon na gaya po ng ibang mga bayan at ibang mga lungsod sa mga probinsya at mga dako po na Maynila, meron po silang allotted na bike lane para kung saan ay doon ligtas na makakapagbisikleta ito pong ating mga mananakay ng bisikleta. Ano po? Ito po ay para po sa kaligtasan din po ng ating mga kababayan na dumadayo dito po sa atin para sa kanilang pangkalusugan na mga gawain na katulad po ng pagbibisikleta. Tayo po ay buong pusong sumusuporta sa kanilang mga hilig sa pagbibisikleta at tayo naman po ay nandito para magbigay din ng protection sa kanila at pangangalaga at para maiwasan din po yung mga aksidente sa malalaking kalsada natin katulad po ng Aguinaldo Highway. Lamang po at maraming po salamat. Ano po may tutugon ng pinuno ng Lupon ng Turismo sa mungkahi na ginagalang na Konsehal Mark Anthony Toledo? Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po yung sinisigundahan ko po ang tinuran po ng ating Konsehal Matt Toledo dahil totoo nga po na ito po ay para din po sa kaligtasan ng ating mga mamamayan maging ito man po ay sila man po ay mga Silanggenyo o hindi dahil syempre po ito ay nasa ating nasasakupan kaya nararapat lamang po na nabigyan din po natin sila ng pansin bilang pagtugon po sa kanilang hilig sa pagbibisikleta at ganun din po para po sa mas pagpo-promote pa po ng ating tourism dito sa ating bayan. So kung ito man po ay maidi-discuss natin sa iba pong lupon na pwede nating makatulong dito at maging po sa ating punong bayan ay atin po itong gagawin para po sa mas pagpapaganda pa po ng ating pamamahala. Maraming salamat po. Inaatasan po natin ang Lupon ng Turismo na maglunsad ng isang pagpupulong kasama ng ating Municipal Engineering at Municipal Tourism Officer at Municipal Planning and Development Council para sa mungkahi na ginagalan ng Konsehal Mark Anthony Toledo. Imbitahan niyo rin po ang ilang bikers groups na meron po sa ating bayan para ho makalagay tayo ng bikers lane sa highway o kung kaya sa loob po ng ating populasyon. Inaasahan po natin na magagawa po natin ang pagpupulong sa loob po ng linggo na ito para may iulat na po tayo sa susunod nating pagpupulong. Ako bang nais magpahayag ng opinyon? Ang ating ginagalang na Konsehal Ferdinand Amutan. Salamat po, Nangungulong Pinuno. Magandang umaga po sa atin lahat. Nagtatanong lang po ang mga tao dito po sa lugar po namin, baka daw po pwedeng maibalik yung ating STMO na nagbabantay po dati dito po sa Mindaang Balite. Kasi po, pag po nagsabay-sabay ang lumalabas at pumapasok sa asyenda at nakakasabay na rin po ang lumalabas at pumapasok sa Mindaang Balite, ay talaga pong nagkakabulbul na po ang traffic. Ang isang cause po ng traffic na nakikita ko, yung pong pumaparada sa Mindaang Balite, kaya po hindi po makapasok, yung po mga hindi po makalabas at makapasok yung po mga nanggagaling at papasok sa Mindaang Balite. At nga po, sasabayan pa po ng papasok sa asyenda at lalabas. Nakikiusap po sila, baka naman daw po pwedeng maibalik. Yun daw po dating parang nagtatraffic na ating daw po mga STMO. Salamat po. Sakto po ang pagpasok natin ginagalan ng Konsehal Ronnie Lodonesa na siyang pinuno po ng Lupon ng transportasyon. Ang ating ginagalang na Konsehal Ronnie Lodonesa. Kung hindi man po siya makapagbigay ng pahayag, ay atin pong ibibigay ang inyong pahayag sa kanya mamaya pagkatapos ng ating sesyon at inaasahan po natin na siya po yung makapagbibigay ng ulat sa ating susunod na pagpupulong. Meron po bang nais magpahayag ng opinyon? Ang ating ginagalan ng Konsehal Nestor Patawe. Muli po, sa magandang umaga po, Nangungulong Pinuno. Nabanggitan din po ng ating Konsehal Matt Toledo tungkol po sa mga turista na dumadaan po sa atin dito sa mga
kabahan po na ang Santa Rosa Tagaytay Road. Ano? At ganun din po ang unang pinuno at dito mula po sa ating daang Aguinaldo Highway. Ano po. Ito naman po ay may mga ilang pong mga motorista at ganun na rin po yung mga kababayan po natin na nakatira dito sa may bahagi silangan ng Tartaria, Paso Langka. Ano po. Minsan nga daw po sila po ay ito patungkol po doon sa mga gasolinahan na nabanggit ko na rin po noong nakaraang mga session po natin. Ano? Doon po sa mga gasolinahan na meron pong CR, subalit hindi po nila ipinapagamit sa mga motorista yung kanila pong CR. Ano? Kaya po ay may tumawag po sa atin, sa inyong lingkod, dito sa mga kababayan po natin sa bahaging silangan po ng Silang. Sila po ay siyempre may tawag po ng kalikasan at itong daan po mula Santa Rosa Silang Tagaytay Road ay talaga po nagdudulot sa ngayon ng trapiko. Ano po? At ito po kuminsan sa haba po sa tagal ng trapiko ay naranasan po ng ating mga motorista na yung tawag po ng kalikasan. Ano? Ang inaasahan po nila na makakapag-survive po sa kanilang pangangailangan ay ang mga gasolinahan po dito sa ating sa bayan po na Silang. Ngunit ang mga gasolinahan po dito sa ating sa bayan po na Silang ay may mga CR po pero hindi po nila ipinapagamit sa mga turista. Kaya so ang lagi natin pong makikita at nakikita din po nila ay out of order daw po yung CR. Kaya po siguro ang huling pinuno, minumungkahi ko na rin po since ngayon po ay nag-renew po ng license on permit ang mga business dito sa ating sa bayan po na Silang. Minumungkahin ko na rin po ang unang pinuno na sana po bago ma-issuehan itong mga gasoline station dito sa bayan po na Silang ng ating permit na para sa renewal ay sana po ay mabisita man lang kung ito bang mga CR dito sa bayan po na Silang ay pinagamit po nila sa mga motorista. At siguro po ang lupon po ng infrastruktura sa panguna po ng inyong likod ay makikipag-unayan na rin po sa ating sa BPLO upang sa ganon na sana po ay bago po mabigyan sila ng kaukulang permit o kapag rin sila ng permit ay magkaroon ng operation ang mga CR nila dito po sa bawat gasolinahan sa bayan po na Silang. Yun lamang po ang unang pinuno at marami po salamat. Salamat po. Inaatasan po natin ang lupon ng komersyo na makipag-ugnayan sa BPLO para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayang tinatawag ng kalikasan. Serbisyo na rin po natin ito sa ating mga kababayang motorista. Meron po bang nais magpahayag ng opinyon? Bago po ang ating ginagalan ng Konsel Ronnie Lodonesa. Salamat po ng pinuno. Nung pinuno ay nagtatanong na po sa topic kasi ng mga Tartaria, may mga nagtatayo po ulit ng mga gasolinahan. Yun mo okay na, pinapayagan na po pa natin ang papagay sila sa parting yun. Tayo po ay nagpasa po ng isang ordinansa na nag-aamyenda sa ating pong dating ordinansa at pinapayagan na po ng pamahalang bayan ng pagtatayo ng gasolinahan po sa kahabaan ng Tagaytay Silang Santa Rosa Highway. Kanina po ay may katanungan ng ating ginagalang na Konsel Ferdinand Amutan na ang kanya pong mungkahi ay maibalik po natin ang dating STMO officer sa Maydaang Balite sapagkat una nagkukos ng trapiko ang pagpasok po ng mga sasakyan papuntang Balite o kaya naman ay lumalabas po ng Sienda at ikalawa natatakot po ang mga tao na baka magkaroon ng aksidente. Ano po ang may tutugon ng pinuno ng Lupon ng Transportasyon sa tinurang iyon ng ating pong ginagalan na Konsel Ferdinand Amutan? Maraming salamat po. Actually, nung pinuno, kinuha na po natin ang aksyon po. Nagkausap po kami ni Konsel Ferdy tungkol doon at
tinawagan ko po ang ating pong hepe ng SPMO, si Apollo Lateral. At ang ganda-ganda naman ay tumugon ang ating SPMO at nagpadala ko ng mga ano doon. Kiniler ho daw nila. Sabi ho nila, kiniler. Sabi ko kung ilan yung nahuli, pinagsabihan daw lang ho muna. Parang warning lang ho na kung sakasakali ulitin ho nila, sila ho ikakulap o ito tulong doon sa natin. Salamat po. Okay po. Salamat po. Meron po ba nais magpahayag na? Okay po. Ang ginagala na Consel Ronilo Donesa. Noong pinuna, ito po lang ay sa darating pong next week po, darating na linggo, tayo po magdaraos ng kapistahan po ng ating pong Nuestra Señora de Candelaria. Kaya siguro ang pagbati sa ating mga mamamayan dito sa Metro Silang sa pagdaraos po ng kapistahan po sa February 1, 2, and 3. At ganun po, para alamin din po sa mga pinuno, magkakaroon po tayo ng naturang pangkaraniwang pagpupulong sa naturang mga pinapanood po. Hihintayin pa po muna natin ang pahayag ng ating punong bayan kung i-declare po niya na holiday ang 1, 2, and 3 sa bayan po ng Silang. Kung sakaling i-declare po niya na holiday ang 1, 2, 3 ay wala po tayong sesyon. Pero kung hindi po i-declare na holiday ang February 1 ay magkakaroon po tayo ng pagpupulong. Maaari po bang magbigay ng pahayag ang pinuno ng Lupon ng Turismo tungkol po sa pagdiriwang ng kapistahan sa ating bayan? Meron po bang pagdiriwang ng kapistahan sa ating bayan? Maraming salamat po. Para po sa kabatiran ng lahat, ang mga programa lamang po na magkakaroon ngayon sa ngayong taon para po sa ating kapistahan ay pawang mga programa lamang po ng simbahan gaya ng parada ng prosesyon po at saka ng mga misa po sa Nawala po ang ating pong ginagalang na Pangulo ng Sangguniang Kabataan Ayin Bation. Pero ang kanya pong sinasabi, ang ating pong mga gawain lamang kaugnay ng kapistahan ay related lamang po sa simbahan. No? Kaya hindi ko rin po tukoy kung idedeklara na ato na. Apo, mari po kayo magpatuloy. Yun nga po, mga gawaing pansimbahan lamang po ang mayroon tayong mga programa po sa February 1 and 2, February 1, 2, and 3. Kaya naman po, in-encourage po natin ang ating mga kababayan na kung kayo man po ay a-attend sa mga misa po ay atin pong gawin pa rin po ang ating mga precautionary measures gaya ng social distancing at lalo na po ang pagsusuot ng face shield at face mask po sa loob at labas po ng ating simbahan at maging po sa ating paglakad o pagpunta sa mga kalsada sa ating pong bayan. Lamang po at maraming salamat po. Salamat po. Meron po bang nais magpahayag ng opinyon? Ang ating ginagalang na Konsehal Peping Disenganyo. Isang magandang umaga po, nangungulong pinuno. Ganun din po sa ating mga kasama sa sanggunian at sa ating po mga kababayan. Base lang po ito, nangungulong po na doon sa nabanggit na traffic dito sa ating mga nasasakupan. Ano po? Di naman po lingid sa atin na ito pong Santa Rosa, Silang Tagaytay Road, nagtatraffic din po dyan. Hindi lang po dito sa ating Hacienda, hindi lang po dito sa halos lahat na po nararanasan natin ng traffic sa ating bayan, lalo na po pag weekend. Meron lang po akong mungkahi. Alam naman po natin na ang ating pong STMO medyo may kakulangan po ng bilang. Tama. Hindi po ba maaring ito pong nasasakupan ng National Highway na po hindi po ba maaring makahingi tayo ng karagdagan na enforcer sa ating sa CTM po sa Cavite sa probinsya po para po yung matulungan itong ating local na pamahalaan. Kung meron man pong naka-assign tayo na mga STMO rito sa atin,
baka naman po pwede tayo na humingi sa kanila sa National Highway, katulad dito isa na dito sa Luksuhin, meron din po traffic dito. Baka naman po makahingi tayo ng tulong at karagdaga enforcer sa ating probinsya. Yun lang po, nangungulong puno at sa magandang umaga po. Salamat po. Ano po may tutugon ng pinuno ng Lupon ng Transportasyon sa Mungkahi na ginagalang na Konsel Peping Disenganyo? Maraming salamat po at tama po yung tinurong po ng ating Konsel Peping Disenganyo. Actually, dumaan niya po kahapon sa karabang po simula po sa patong lang at lumil at area, ikaw, talagang saksakan po ng traffic. Sa tingin ko kasi may mga ginagawa ho, may ginagawa ho mga extension ng daan, kaya medyo talagang sobrang traffic, lalo na sa parte ng doon sa may Save More at saka ho dito sa kanto ho ng luming papasok po ng Pook. Talaga po nagkakaroon po ng bottleneck doon kasi nga ho galing sa maluluwag na kalye pagdating po sa Dumil sa kanto po ng ating po going po talaga po blanketed kaya nga po yun po ang nagiging dahilan. At noong pinuno bali ngayon ho ay meron din ho kung ato ng meeting ay siguro pwede mo ka-excuse at may patawag po ang Kapitolyo rin sa transport din po ito. Kaya siguro ay tamang-tama ho yung natura ni Parang Pipig. At least may sasabi ko sa kanila pwede tayo makapag-request po ng additional enforcer galing po sa ating po probinsya. Salamat po. Meron po bang nais magpahayag ng opinyon? Bago po natin tapusin ang ating pong panahon ng malayang pagtatalumpati, gusto ko pong basahin ng isang komento ng ating kababayan na nag-post po sa ating Facebook page. Mula po ito kay Ginoong Jomel Makatumpag. Good morning, Vice. Nice suggestion po, Konsehal Matt Toledo. Tingin ko po ito ay tungkol sa suggestion ni Konsehal Matt Toledo na paglalagay ng bike lanes sa ating bayan. So nice suggestion po, Konsehal Matt Toledo. Dadako na po tayo sa pagbibigay ng panahon sa mga panauhin. Ginong Kalihim, meron ho ba tayong panauhin sa ating pagpupulong? Wala po tayo nakatalang panauhin sa umagang ito. Kung ganoon, dadako na tayo sa mga paksang tatalakayin. Ginong Kalihim, ano po mga paksang tatalakayin sa ating pagpupulong? Sa mga paksang tatalakayin sa unang pagbasa, dumako po tayo sa letrang K. Number 1, Ordinance Number LT-10 Series of 2021 from Barangay Anahaw 2. An ordinance enacting the Barangay Revenue Code of Barangay Anahaw 2, Municipality of Silang, Province of Cavite, Philippines. Itinatalaga po natin sa lupon sa pananalapi. Number 2, Barangay Ordinance Number 01 Series of 2021 from Barangay Pulong Saging. An ordinance enacting the revised Barangay Omnibus Tax Code of Barangay Pulong Saging, Silang, Cavite. Itinatalaga po natin sa lupon sa pananalapi. Ganon din po, itatasan din natin ang lupon sa pananalapi na makipag-ugnayan sa ating pong ingatyaman, tanggapan ng ingatyaman para makapaglunsad ng isang seminar para sa ating mga treasurer tungkol sa paggawa ng Barangay Revenue Code. Gamitin na rin nating pagkakataon ang seminar na ito para tingnan kung tama ba ang anyo at ang laman ng Barangay Revenue Code na ipinapasa sa atin ng bawat barangay. Dumako po tayo sa letrang E. Number 1, isang salaysay mula kay Ginang Nadelia Vista, Austria, nakatira sa 411 Sitio Lote, Barangay Maguyam, Silang, Cavite, sa reklamong panduduro habang may dalang kutsilyo, paninigaw at pagmumura ni Konsyal Segundo Austria ng Barangay Maguyam sa kanilang mag-asawa. Itinatalaga po natin sa lupon na may kinalaman sa barangay at sa lupon ng mabuting pamamahala. Dumako po tayo sa letrang H, mga pahatid liham. Number 1, a letter addressed to the Honorable Sangguniang Bayan members and Chairman of the Committee on Appropriations from Ms. Maria Dolores Janet G. Bawalan,
Municipal Budget Officer, respectfully submitting the 2021 Annual Budget of Barangays Kaong, Puting Kahoy, and San Miguel 1. Tinatalaga po natin sa lupon sa pananalapi. Kalawa, isang liham para sa ginagalang Adel Paul Garcia Bilamide, pangalawang punong bayan, mula kay Ginoong Odon Jun Cornita Jr., kandidato sa pagkapangulo ng Pre-Today at mga miyembro nito na humihiling na mapawalang bisa ang pagkakatalaga bilang pansamantalang Pangulo ni Ginoong Eden Bigalan at humihiling na mapawalang bisa ang naganap na halala ng samahan na ginanap noong ika-20 ng Enero taong kasalukuyan. Itinatalaga po natin sa lupon sa transportasyon. Wala na po tayo nakatala sa unang pagbasa. Kung ganoon, dadako na tayo sa pag-uulat ng lupon. Ano-anong lupon ang handa po mag-ulat sa ating pagpupulong? Wala po nakatala sa ulat ng lupon sa umagang ito. Kung ganoon, dadako na tayo sa nakatakdang gawain. Ano-ano pong mga nakatakdang gawain sa ating pagpupulong? Sa mga nakatakdang gawain sa pagpupulong na ito, dumako po tayo sa letrang ba. Una, panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide Quezon, Sere 2021, sinulong ni ginagalang Anlin C. Bation, tagapamuno, lupon sa kabataan at pagpapaunlad ng palakasan. Isang kautusan nagtatatag sa Municipal Youth Development Council ng Munisipalidad ng Silang at iba pang layunin. Ibinibigay na po natin ang hapag sa tagapagsulong ng panukala para sa kanyang talumpati. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Tunay ngang ang bawat sektor o organisasyon sa ating lipunan ang isa sa mga aktibong pundasyon sa isang maunlad na pamayanan. Kaya man po bilang pagtugon at pagpapahalaga sa sektor na bubuo sa susunod na henerasyon, ang mga kabataan, tayo po ay bubuo sa ating bayan ng isang organisasyon na isa sa direktang makakatulong ng sangguniang kabataan at ng ating pamahalaan upang mas pagtibayin pa ang aktibo at masikhay na partisipasyon ng kabataan bilang mga susunod na lider at kaagapay ng ating pamahalaan para sa patuloy nating pag-unlad. Ang LYDC o Local Youth Development Council ay bubuuin ng iba't ibang organisasyon dito sa ating bayan mula sa iba't ibang barangay na siyang magiging direktang kaagapay ng sangguniang kabataan para sa pagpapatupad at paggawa ng mga proyekto at programa para sa pagpapabuti, pagkakaisa at paghubog pa sa ating mga kabataan. Ito rin ay isang magandang paraan para mas marinig ang boses ng mga kabataan sa pamamagitan ng kanilang organisasyon sa kanilang mga suhestyon o pangangailangan at ganoon din naman upang mas mapadali at mas mapaabot pa natin sa bawat kabataan ng mga proyekto o programa na ginagawa ng ating munisipalidad sa pamumuno ng ating punong bayan at sangguniang bayan para sa aming patuloy na paglinang. Kaya naman po mula po sa sektor ng kabataan na aking nire-representa, hinihingi ko po sa aking mga kasamahan sa sanggunian na atin pong pagtibayin ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide Ika-1, Serye 2021, isang kautosang nagtatatag sa Municipal Youth Development Council ng Munisipalidad ng Silang at iba pang mga layunin. Marami pong salamat. Salamat po. Ngayon naman ay babasahin po natin ang katawan ng panukala, bawat pahina nito. At pagkatapos ay bubuksan po natin ang hapag sa talakayan para sa inyong mga katanungan. Ginong kalihim, pakibasa po ang unang pahina ng naturang panukala. Panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide Ika-1, Sere 2021, isinulong ni ginagalang Anlin C. Bation, tagapamuno, lupon sa kabataan at pagpapaunlad ng palakasan. Isang kautosang nagtatakda sa Municipal Youth Development Council ng Munisipalidad ng Silang at iba pang layunin. Sapagkat nakasaad sa Section 13, Article 2 ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987 na kinikilala ng Estado ang napakahalagang tungkulin ng kabataan sa pagbuo ng bansa at dapat magtaguyod at mangalaga ng kanilang kagalingang pisikal, moral,
espiritual, intelektual at sosyal. Dapat nitong ikintal sa kabataan ang pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin ang paglahok nila sa mga gawaing pambayan at sibiko. Sapagkat tungkulin ng pamahalaang bayan na makipag-ugnayan sa mga kabataan sa lahat ng barangay nito at hikayatin sila sa aktibong lumahok at maging bahagi sa mga programa, proyekto at mga aktibidad nito. Sapagkat ang lokal na pamahalaan ng silang ay nais maisiguro na nabibigyan ng prioridad ang mga kabataan at ang mga programa at polisiya nito ay tunay na kapaki-pakinabang sa kanila. Sapagkat kinikilala ng munisipalidad ng silang ang mahalagang papel ng mga kabataan upang magamit ang layunin at adhikain nito, napakahalaga na mabigyan sila ng kapangyarihan upang maging epektibong kabahagi sa pagpapaunlad ng ating bansa. Sapagkat nakasaad sa Section 23 ng Batas Republika bilang 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 na inaatasan ang bawat lungsod, munisipalidad at lalawigan na magbuo ng Local Youth Development Council. Sapagkat ang pagtatatag ng Local Youth Development Council ang mekanismong magtitiyak ng isang makabuluhang pakikilahok ng mga kabataan sa pamamagitan ng mahigpit na pag-uugnayan ng Local Youth Development Council at ng Sangguniang Kabataan ng Munisipalidad ng Silang. Kung kaya pinagtitibay ng dito ay pinagtitibay na may bisa ng batas ng bumubuo ng Sangguniang Bayan ng Silang sa ginanap na pagpupulong nito na marapat na ipatupad ang buong kahusayan at katapatan ang mga sumusunod. Unang seksyon, pamagat. Ang kautusang ito ay kikilalanin bilang Municipal Youth Development Council Ordinance ng Munisipalidad ng Silang. Ikalawang seksyon, pagpapahayag ng patakaran. Isang hayag na patakaran ng Munisipalidad ng Silang na isulong at pangalagaan ng pisikal, moral, espiritual, kultural at sosyal na kagalingan ng mga kabataan at ikintal sa kanila ang kahalagahan ng pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin lahok sa mga gawaing pambayan at sibiko. Ikatlong seksyon, kahulugan ng mga salita. Para sa layunin ng ordinansang ito, ang mga salita sa ibaba at iba pang mga salita ay may katulad na kahulugan sa Batas Republika bilang 10742. Meron mo bang katanungan? Kung wala, dadako na tayo sa susunod na pahina. 3.1, Kabataan or Youth. Tumutukoy sa isang tao na may edad mula 15 hanggang 30 na siyang nakatadhana sa Batas Republika bilang 8044. Hindi na pala ho ako kabataan. Ito tayo magpatuloy. 3.2, In School Youth. Tumutukoy sa mga kabataan na pumapasok sa isang formal na paaralan o mga programang pang-edukasyon na hindi nakabase sa paaralan sa ilalim ng institusyong kinikilala ng pamahalaan. 3.3, Out of School Youth. Tumutukoy sa kabataan na hindi naka-enroll sa kahit anong formal o vokasyonal na paaralan, hindi nagtatrabaho o may sariling trabaho, at hindi nagtapos sa kolehiyo o technical vokasyonal na paaralan. 3.4, Working Youth. Tumutukoy sa sino man na maaari nagtatrabaho, may sariling trabaho, underemployed, o iyong kabilang sa grupo ng mga kabataan tulad ng mga nagtapos sa kolehiyo, mga paaralang vokasyonal, o yung mga dating nagtatrabaho at naghahanap ng trabaho na nasa formal at di formal na sektor ng lipunan. 3.5, Youth with Special Needs. Tumutukoy sa kabataan na napabayaan ng mga umiiral na pwersang panlipunan tulad ng
kabataan na nasa komunidad ng mga katutubo, kabataan na may kapansanan, kabataan na naiipit sa kalagayan na may labanang armado, mga biktima ng mga natural na kalamidad, mga kabataan na may mga paglabag sa batas, mga salbaheng mga kabataang lulong sa mga ipinagbabawal na gamot, mga batang kalye, mga inabuso, pinagsamantalahang mga kabataan, at mga napabayaang mga kabataan. 3.6, Local Youth Development Office. Tumutukoy sa tanggapan ng kabataan sa bawat unit ng pamahalang lokal na pinamumunuan ng lokal na Youth Development Officer na maaaring hinirang o itinalaga ng punong bayan. 3.7, Commission. Tumutukoy sa Pambansang Komisyon sa Kabataan or National Youth Commission nilikha sa ilalim ng Batas Republika bilang 8044. 3.8, Local Chief Executive. Tumutukoy sa punong bayan o lokal na pinunong tagapagpaganap. 3.9, Local Government Operations Officer. Tumutukoy sa hinirang na pinuno ng tanggapan ng kagawaran ng interior at pamahalaang lokal o DILG na nakatalga sa partikular na unit ng lokal na pamahalaan. 3.10, Sangguniang Bayan. Tumutukoy sa Sangguniang Bayan ng munisipalidad ng Silang. 3.11, Youth Organizations. Tumutukoy sa mga organisasyon o samahan na ang kasapian ay pawang mga kabataan. At 3.12, Youth Serving Organizations. Tumutukoy sa mga kinikilala or accredited na mga organisasyon kung saan ang mga pangunahing programa, proyekto at aktibidad ay nakatuon sa mga kabataan. Ika-4 na seksyon, Municipal Youth Development Council. Dapat buuin ang Municipal Youth Development Council na siyang magiging responsable sa pagbalangkas ng mga polisiya at sa implementasyon ng mga programa, proyekto at mga aktibidad para sa pagpapaunlad ng kabataan sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang pampamahalaan at di pampamahalaang mga organisasyon. Section 23 ng Batas Republika bilang 10742. Meron po bang nais magbigay katanungan? Kung wala, dadako tayo sa susunod na pahina. Ika-5 seksyon, mga layunin. Ang Municipal Youth Development Council ay may mga sumusunod na layunin. 5.1. Pangkalahatang layunin. 5.1.1. Upang hubugin at gamitin ang buong potensyal ng kabataan bilang katuwang sa pagbuo ng bansa. 5.1.2. Upang himukin ang masikhay at aktibong pakikilahok ng kabataan sa lahat ng pampamahalaan at di pampamahalaan ng mga programa, proyekto at aktibidad na may kaugnayan sa kanila. 5.1.3 upang i-harmonize o itugma ang lahat ng inisyatibong pampamahalaan at di pampamahalaan para sa pagpapaunlad ng sektor ng kabataan. At 5.1.4 upang isupplement o madagdagan ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa pagsusulong at pagpapaunlad ng kabataan ng pondo mula sa iba pang pagkukuhanan. 5.2 Espesipikong layunin. 5.2.1 upang palawakin at patatagin ang mga serbisyo na ibinibigay ng mga pambansang ahensya ng pamahalaan, mga unit ng lokal na pamahalaan at mga pribadong ahensya sa mga kabataan. 5.2.2 upang makapagbigay ng mekanismong pang-impormasyon sa mga oportunidad ng kabataan sa larangan ng edukasyon, trabaho, kabuhayan, kalusugang pisikal at mental, pagpapalakas at kapasidad o kakayahan, at
networking. 5.2.3 upang palakasin ang diwa ng volunteerismo sa mga kabataan ng munisipalidad ng Silang, partikular sa kapayapaan at kaayusan, pagpapanatili, konserbasyon at pangangalaga ng kapaligiran at likas na yaman sa nasasakupan ng bayan ng Silang. 5.2.4 upang maging mekanismo sa pagsubaybay at pakikipag-ugnayan sa mga programa, proyekto at aktibidad ng kabataan. At 5.2.5 upang makapagbigay ng daluyan para sa aktibong partisipasyon ng kabataan sa mga kultural at ekoturismong programang pangkamalayan. Ika-6 na seksyon, komposisyon ng Sangguniang Konseho. Nakatadhana sa Rule 3, Section 24I ng mga tuntunin at regulasyon sa pagpapatupad ng Batas Republika bilang 10742 or IRR of Republic Act 10742 o kilala bilang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, ang sanggunian ay bubuuin ng hindi bababa sa 8, subalit hindi hihigit sa 21 kasapi, kabilang ang 2 core member mula sa Sangguniang Kabataan. Ang 2 core member ay bubuuin ng tagapangulo at pangalawang tagapamulo ng federasyon at susuportahan ng hindi bababa sa 8, ngunit hindi hihigit sa 19 na kinatawan mula sa mga registered youth organizations sa kondisyon na ang iba pang nakaupong opisyalis ng SK ay hindi maaaring maging miyembro ng pambayang sanggunian sa pagpapaunlad ng kabataan or Municipal Youth Development Council. Ang mga sumusunod na advokasya ay dapat mayroong kumakatawan, edukasyon, trabaho, kalusugan at iba pang tutukuyin ng Municipal Youth Development Council. Meron ho bang nais magbigay ng katanungan? Kung wala, dadako na tayo sa susunod na pahina. 6.1. Ang pambayang sanggunian sa pagpapaunlad ng kabataan ay pamumunuan ng tagapamuno ng Pambayang Federasyon ng Kabataan or Municipal Youth Development Council, Rule 3, Section 24A. 6.2. Kwalifikasyon ng mga kasapi ng Municipal Youth Development Council or Pambayang Sanggunian sa pagpapaunlad ng kabataan. Ang kasapi ng Municipal Youth Development Council ay dapat isang Pilipino na ninirahan sa munisipalidad ng hindi bababa sa 1 taon, kagyat na kasunod ng araw ng kanyang pagkahalal sa Municipal Youth Development Council, subalit hindi hihigit sa 30 taong gulang sa araw ng kanyang pagkahalal sa Municipal Youth Development Council, marunong bumasa at sumulat ng Pilipino, at dapat hindi nahatulan ng anumang krimen kaugnay ng pagkakasalang moral. Rule 3, Section 24I. Ika-7 seksyon. Tungkulin ng Pambayang Sanggunian sa pagpapaunlad ng kabataan or Municipal Youth Development Council. Ang mga sumusunod ang mga tungkulin ng Pambayang Sanggunian sa pagpapaunlad ng kabataan. 7.1. Magbalangkas ng mga pulisiya at mga kaugnay na programa sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan na humahawak ng mga programa, proyekto at aktibidad na may kaugnayan sa kabataan. 7.2. Makipag-ugnayan at itugma ang mga aktibidad ng lahat ng mga ahensya at mga organisasyon sa munisipalidad na sangkot sa mga programang pampaunlad ng kabataan. 7.3. Makapagbuo at magbigay suporta para sa pagsusulong at pagtutugma
ng mga proyektong pangkabataan at gumuhit ng estratehiya upang umani ng suporta at pakikilahok sa mga kabataan, 7.4, mag-accredit ng mga sentrong pampalakasan at panglibangan, mga hotel, sentrong sanayan at iba pang institusyon na nagbibigay ng serbisyo sa mga kabataan na isinasaad sa ordinansang ito. 7.5. Tumulong sa pambansang pamahalaan at mga ahensya ng pamahalaan sa pagsusulong ng mga programa, proyekto at mga aktibidad sa lokal na level. 7.6. Tumulong sa iba't ibang ahensyang pampamahalaan at di pampamahalaan sa pagtutukoy at nominasyon ng mga kwalipikadong kalahok sa iba't ibang programa, proyekto at aktibidad. 7.7. Maglunsad ng mga programa at maglunsad ng mga programa at pangingilak ng pondo. Maaari ding tumanggap ng mga donasyon at pumasok sa kasunduan sa pagitan ng ibang ahensyang pampamahalaan at di pampamahalaan na kinakailangan sa pagtupad ng layunin ng ordinansang ito. 7.8. Magrekomenda ng mga programang pangkabataan at mga project proposal sa mga kinauukulang ahensyang pampamahalaan at mga organisasyong di pampamahalaan. 7.9. Magrekomenda ng mga programang pangkabataan at mga project proposal sa mga kinauukulang ahensyang pampamahalaan at mga organisasyong di pampamahalaan na kinakailangan sa pagtupad ng layunin ng ordinansang ito. 7.10. Mag-accredit ng mga training pool para sa layuning tumulong sa mga line agencies sa implementasyon ng mga pagsasanay at mga capability building programs. 7.11. Mangilak ng mga aklat at tumanggap ng mga donasyon mula sa mga individual, mga ahensyang di pampamahalaan, lokal at internasyonal. Meron ho bang katanungan? Kung wala, dadako na tayo sa susunod na pahina. 7.12. Lumikha ng research team na magbabalangkas ng mekanismo na lilikha ng mekanismo sa pagbuo ng lokal na kalagayan ng mga kabataan. 7.13. Magtayo ng mga sentrong pangkabataan kung kinakailangan. 7.14. Subaybayan ang implementasyon ng mga programa at proyekto sa lokal na antas. 7.15. Magmungkahi ng kinatawan nito sa National Youth Parliament. At 7.16. Tuparin ang iba pang tungkulin na isinasaad ng batas. 8. seksyon, kalihiman. Ang Youth Affairs Development Office ang magsisilbing kalihiman sa pambayang sanggunian sa pagpapaunlad ng kabataan na siyang magbibigay ng tulong teknikal sa Municipal Youth Development Council. Ang pakikipagtalastasan sa ibang mga ahensya sa loob at labas ng Municipal Youth Development Council ang tungkulin ng kalihiman. 9. seksyon, Local Youth Development Plan. Ang Municipal Youth Development Council ay magbabalangkas at magpapatibay ng 5 taong pambayang Youth Development Plan na matamang sinusuportahan ng ordinansa na pinagtibay ng Sangguniang Bayan. Ang nasabing plano ang magiging batayan sa implementasyon ng local youth development programs and services sa pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang mga ahensya. Kasama nito, ngunit hindi limitado sa youth development programs and youth development services. 10. seksyon, meetings and forum. Ang sanggunian o konseho ay magpupulong ng hindi bababa sa 1 beses sa loob ng 3 buwan o mas malimit kung kinakailangan. Ang tagapangulo o ang kanyang itinalagang convener
ang mangungulo sa lahat ng pulong ng konseho. 10.1. Ang pambayang sanggunian sa pagpapaunlad ng kabataan ay magtatakda ng pulong bawat 3 buwan or every quarter o mas malimit kung kinakailangan. Datapwat kung ang tagapangulo o pangalawang tagapangulo ng Federasyon ng Sangguniang Kabataan ay nabigong tipunin ang Municipal Youth Development Council nang naayon sa nakatakda, maaring magpatawag ng pulong ang hindi bababa sa 1/3 ng kabuuang bilang ng kasapian ng Municipal Youth Development Council. Sa parehong pagkakataon, ang nakasulat na pabatid ay ipapadala maaari sa pamamagitan ng tradisyonal o hindi tradisyonal na pamamaraan sa lahat ng kasapi na magtatakda ng araw, oras, lugar at ang agenda o mga paksang tatalakayin na kinakailangang matanggap ng hindi bababa sa 2 araw bago ang nakatakdang pulong. 10.2. Ang presensya o pagdalo ng mayorya ng lahat ng kasapi ng Municipal Youth Development Council ay bubuo ng quorum. 11 seksyon, paglalaan ng pondo. Ang lokal na pamahalaan ng munisipalidad ng Silang ay isasama sa taunang budget nito ang pondo na kinakailangan sa operasyon at epektibong pagkilos ng Municipal Youth Development Council. Ang lahat ng gastusin sa naturang pondo ay papasailalim sa mga katakdaan at regulasyon ng komisyon sa audit. Section 12, ika-12 seksyon. Sugnay ng paghihiwalay. Kung anumang probisyon ng kautosang ito sa anumang dahilan o mga pangyayari ay ipahayag ng hukuman na labag sa saligang batas, ang mga natitirang mga probisyon ay hindi dapat maapektuhan ng naturang deklarasyon at mananatiling may bisa. 13 seksyon, sugnay ng pagpawalang bisa. Anumang ordinansa, resolusyon o kautusan, alituntuning sumasalungat sa ordinansang ito ay itinuturing na pinapawalang bisa. 14 na seksyon, kabisaan. Ang kautusan na ito ay magkakabisa matapos na ito ay pagtibayin. Lagda, iginagalang Anlin C. Bation, tagapamuno, lupon sa kabataan at pagpapaunlad ng palakasan. Marami pong salamat, Ginoong Kalihim. Meron ho bang nais magbigay katanungan sa natura at sa mga binasang mga pahina? Kung wala, ano pumungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Minumungkahi ko po na atin pong pagtibayin ang panukalang kautusan bilang Poblete Belamide, ika-1, Serie 2021, isang kautusang nagtatatag sa Municipal Youth Development Council ng Munisipalidad ng Silang at iba pang layunin. Pinangalawahan, ginagala na Konsehal Perpetuo Disenganyo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay ating pong pinagtitibay ang panukalang kautusan bilang Poblete Belamide 1 sa ikalawang pagbasa. Wala na po tayo nakatala sa mga nakatakdang gawain sa umagang ito. Kung ganon, dadako na po tayo sa mga patalastas. Meron mo bang nais magpatalastas? Magkakaroon po tayo ng isang maikling pagpupulong pagkatapos ng karaniwang pagpupulong na ito sapagkat nakatanggap po tayo ng ilang mensahe, mga komento tungkol sa tinuran ng ating pong ginagalang na Konsala Catherine Torona. Ilan po ay babasahin ko po ngayon. Pag-usapan po natin pagkatapos ng pagpupulong ang pinakamainam na dapat gawin para matugunan ang pangailangan ng ating mga kababayan at masolusyonan ang kanilang problema. Sabi po ni Ras de Gala Karimpong, pwede po pa-verify ng renewal daw ng business permit ng AA Belardo Real Estate. Thanks po. Within 2 weeks daw po sabi nila. Kaso baka magtago na sila sa 2 weeks na iyon. Sabi naman ni June Ross, good morning po.
Nais po sana naming manghingi na impormasyon regarding sa status ng AE Belardo. Sa ngayon po kasi walang sumasagot sa emails at chats sa office nila. Salamat po. Sabi ni Justin Ricafort, good morning Vice Adel. Buyers po kami sa AE Belardo Real Estate. Totoo po ba na mag-open sila after 2 weeks? Temporary lang daw po ang cease and desist order. Kagalang-galang na Konsala Catherine Terona, ano po ang masasabi niyo sa tunay na status ng company? Salamat po. Sa ating mga kababayan na kaantabay dito sa ating pagpupulong at may kinalaman sa AE Belardo, ay magkakaroon po kami ng maikling pagpupulong pagkatapos po ng karaniwang pulong na ito para po dinggin ang inyong mga saloobin at mga hinaing. Inaasahan po natin na mag-uulat ang Committee on Housing and Land Use tungkol po sa aming napag-usapan sa susunod na pagpupulong. Tabayanan po ninyo ang mga susunod po naming patalastas tungkol po sa isyong ito. Marami pong salamat. Meron po ko bang nais magpatalastas? Kung nakikita nyo sa tinating... Wala na, ano po mong kahay ng marami tuloy-tuloy po. Nangungulong pinuno, yaman din na wala na po tayo. So, pinangalakaan po ang galang po sa pwede na kamisan. Ang lahat ng ayon sa natura ang nangyaring magtaas po ng kanang-kanang. Ang lahat po ng magsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin na pinitindigan kaapat na tulong sa sanggunan ng bayan.